Santo Dios ng sa hanggo sa kahangturan. Amen. Kinutlugikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pait kaayo ang akong kinabuhi, nganong ipagkatawo ka ako sa akong inahan. Nakig-away o nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y ipamulang na sa lapit, ni namaylo ako, apan amot ngano. Nganong ipamiparaot man ako sa tanan. Ipanalingugan ko ang tanan gisulti mong anako. O Ginoong Diyos nga labing gamhanan, imo ako, usa ang imong mga pulong nakahatag kanako kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pagpakikibuy-bugoy sa mga tao na nagpatuyang sa pagbiyaka. Tungod sa buluhaton na gitugyan mo kanako. Naginusara ako o nasuko pag-ayo. Manang wala may pagkatapos ang akong mga pag-antos. Kung wala may kaayuhan ang akong mga samad. Pakyasin mo ba ako ingon sa saba na mumubas sa kitag-init? Usa, itubag ang Ginoo. Kung mubalik ka kanako, dawaton ko ikaw, o himuon ko na usa, ikaw nga akong sulutoon. Kung mapuslanon ang isupi mo, kung dili ang walay pulos, himuon ko na usab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan, apan ayaw pag-adto kanila. Alang ni ining mga katawhana, himuon ko ikaw nga daw pa rin nga kumbaga. Awayon kanila, apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan o panalitdan ko ikaw sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao. O ilikay sa gahom sa mga tao bangis. Ako ang Ginoo, ang nagingon ni Ina. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio atong tuba. Ang Diyos mong akong dalampanan, sa adlaw sa kahulanan. Ang Diyos mo akong dalampanan, sa adlaw sa Kahulanan. Luwasa ako sa akong mga kaaway, o Diyos ko, sa akong mga kaatbang panaliti ako. Luwasa ako sa mga nagbuhat o dautan. Balikawasa ako sa mga taong mamumuno. Ang Diyos mawakong dalanan, sa adlaw sa kahulanan. Kaya niya ilang yupan ang akong kinabuhi. Nagkatigom ang gamhanang mga tao, bato kanako. Dili tungod sa bisan unsang kalapasan, o sala nako, o Ginoo. Ang Diyos mao akong dalampanan, sa adlaw sa kahulanan. Ug gahom ko, nagapaabot ako kanimo, kay ikaw, o Diyos, mao ang akong dalampanan. O Diyos ko nga maayo, tabangan unta ako sa Diyos. Ang Diyos mao akong dalampanan, sa adlaw sa kahulanan. Apan awitan ko ang imong kusog ug magsadya ako sa kaadlawon. Diha sa imong kaayo, ikaw mahimong akong kuta, akong dalampanan sa adlaw sa kadul-anan. Ang Diyos mao akong dalampanan, sa adlaw sa kahulanan. Ug gahom ko, awitan ko ang imong kadaghanan, kay ikaw, Diyos, mao ang akong dalampanan, o Diyos ko nga maayo.
gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Hinayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong dito sa usa ka uma. Mahitabo mahikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usap. Labihan iyang gipayog tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang ipalit ng uma. Ang gingarian sa langit sama usab sa usa ka negosyante na nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya ipalit ng mutya. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May hapon sa tanan o may pista. Duha ka punto lang akong gusto ipamit kaninyo nga maoy gikan sa sa gisgotan sa atong Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo nagisgot ini duha ka sabingay. The parable of the buried treasure and the parable of the fine pearl. Adunay duha ka tawo nga nagkita. Una, dining buried treasure. Siyempre, mga ginabuhi niya magpangita o mga treasure. Sa liham, nakakita siya o usa ka treasure nga iyang nakalutan, ang iyang gihimo, iyang gilubong pagbalik ang mga treasure. Since di man ito iyang yutaa, itong ni kagyo siya pagbalik sa ilaha o iuli siya. O dito, iyang ibaligya ang tanan ng iyang katigayunan aron pagpalit lamang niya itong yuta diin gilubong niya pagbalik ang maong treasure. Tungod kay, ang maong treasure is of a great importance sa iyang kinabuhi and at the same time nakapalipay pag-ayo kaniya. Manang giingon, no? Ilabihan ang iyang kalipay o tungod niini milakaw siya o iyang ipaligi ang tanan niyang katigayunan ug niya mibalik siya o ibalik niya ang uma. Ang second parable nag-isgot ini negosyante usab ng iyang negosyo ang pagpangita sa mga maanindot nga mga mutya. Nakakita siya og usa ka perlas mutya nga adunay talagsaon nga kaanindot. Probably the pinaka-the best ng perlas nga iyang nakita. Manang iyang gihimo usab nalipay siya o ipauli nandito sa ilaha. Iyang gihimo, ibaligya niya ang tanan dito sa ilaha aron ma-acquire lang ang maong mutya na maoy nakapalipay kaniya. Ining duha ka mga tao nga nakakita ining buried treasure o ining kaning mutya nga adunay talagsaon nga kaanindot. Dini nato mapamalandungan kanibitaw. When we find something of a greater importance sa unang panggutang, nag-iisip natin importante. Kaya ang kinahanglan, naagi yung mga pagbiya mga hitabo. Na ay mga pagbiya, nga pag mahitabo, aron maangkon lamang nato ang sa kabutang na atong iisip na mas bililhon pa ngatong butang nato ang nakapot o nabatunan sa una. Ikaduha, the joy of experiencing ang kalipay sa pagsinati sa pagkakita o paghimamat ni sa kautang na nagdala kanimo sa mas bililhon pang butang o importante pang butang diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan aduna usay pagbiya ng hitabo. Kinahanglan kabulukan mo biya sakripisyo sa pagbiya niya itong una nga nakapalipay kanimo aron makapot lamang nimo ang maong kasinatian nga mas nagdala pa nimo o dako nga kalipay. Mga igsuon sa pagsaulog nato karon sa kapistahan ni atong patron sa atong BC si San Ignacio. Siya usa sa mga santos na nakasinati aning kanibitang pagbiya sa iyang naandang na kinabuhi
pagbiya sa iyahang karaan nga kinabuhi tungod kay nakita niya ang mas bililhon pang butang, ang butang nga mas nakapalipay kaniya. At ang inamduman si San Ignacio, sa wala pa siya niyong pari, usa siya kasundalo. Ano siya karir sa iyang pagalingon. Happy na siya sa iyahang pagpili sa iyang karir. Kaya probably, ito yung ipangandoy niya sa dihang bata pa siya nung mahimo siyang sundalo. Unang ang nahitabo, kay gubat man, nasamdan siya. Siyempre, kay nasamdan siya, matong gidala siya sa balay na tambalanan. Hindi ba yung lalim? Kaning kuhan, kanina ka sa balay tambalanan, pertira ba yung duringa? Pertira ba yung mingawa? O sa pagsinati, sa kamingaw, sa maong sitwasyon, iya ka makapanghinuklo, iya ka magapamalandaw. Ang pinakapait nga parte sa kinabuhi nga magsakit ka, dili na nang ibati ng mga sakit. Ang pinakapait nga parte, anong magsakit na ka, anong magdaod ka, kanang mag-inusara ka sa inyong kwarto. Kanang walay magbantay, tandaan na lang ka, mabulit pinakapait. Katong ako lagi, katong ako, kung ilang tanon ko, magsakit ko sa parokya, magbinay struggle na ko kay walay pamilya, walay mama, mabay namin tambal. Kung maulaw mo ko manawa ko mga tao, kay kanang magpaatiman, nabatasan, na magpaatiman ng tao. Lingkamot, ay hindi ko survive sa gugalingon. Inang-inang mong tambal, kung magsakilang tanong ko, lingkamot yung kupakot. Kaya yung pinakapait yun, ana, kanang nag-inusara ka. Nag-inusara ka sa kwarto. Kira na ilang tanong, nalipumblima na. Kung ka ng kaminaw na nag-inusara ka. Kung mo ni naghatod na ito sa Ignacio. Probably, at this time, siguro sa kasinatian niya na nag-inusara siya dito sa Balay Tambalanan. Dito nakakita siya ang mga daghan kayo mga pananawon sa kinabuhi. Pananawon, mga itawag niya siya mga beatific visions. Beatific visions, mga pananawon na nagpakita kanya si Mama Mary. Ang mahal na Virgin, ang mahal na Birheng Maria. Nagpakita na ito kaniya, nagitawag na mga beatific visions. Kasi mga pananawon, nini, na mao'y naghatod kaniya ngadto sa spiritual conversion. Spiritual conversion, na mao'y naghatod kaniya sa pagbasa og mga spiritual exercises, ayon pagbasa sa Biblia. O pinagi dito, aduna na dayo'y dako kayong kausapan na nitabo. Nga ang pagkapari, ili probably iyang planos kinabuhi, ang sundalo, pagkasundalo mo'y iyang ipangandoy, pero there is a change of plan. A change of plan na nakita niya na mas bililhon ang kinabuhi nga iyang na-encounter karon kaysa sa karaan niya na kinabuhi. Itong, ibiyaan niya ang iyang pagkasundalo, isulod siya sa pagkapari. Kung tuot, ang iyang kinabuhi isip pari, mo'y hinungdan usap niya. Yan abang nakapausapod, nakapaaghapod sa daghan, kaayong mga reliyosong mga pari na nagka-influence na sa iyong kinabuhi. Idol man siya sa mga taga-Jesuits. Sa iyang spiritual exercise. Kung dili na parlali yung spiritual exercises, 30 months ka, 30 days ka, kaning 30 day retreat sa mga kaning mission, spirituality, pagkapaita. O istorya. Kami kay sa amin sa mga nagkahuman, 7 days na mong retreat ito. Kani mga tagakagayan yun kay mga ignition sila. Mga Jesuits man nila. Mga mag-retreat na sila tag 30 dias yun. Di ka nito magkaya itong ito kaadlaw mo may istorya. Ila kay 30 dias yun. Pero, kuyaw no ang kani spiritual exercise ni St. Ignatius. Maka-istorya yung Ginoo, kita yung Ginoo. Tungod kay sa kahilom, ang gigahin nito sa Ginoo. Morning na po kayong kalipay
ni San Ignacio. Yung ibiyaan, ang karaan niya ng kinabuhi, yung ibiyaan niya ang karir niya sa iyong pagkasundalo, tungkol kay nakakita siya nining talagsaon, na mutya, perlas sa iyong kinabuhi, talagsaon na bahandi, na para niya mas kililhon pa sa kalipay sa iyong pagkasundalo. Sa kalipay, sa karaan niya ng kinabuhi. Manang iyang ibiyaan. Now, nindot nga pamanandungan na to kay sa atong kinabuhi, na kita yung mga iisip ng mga importante o mga bililhon. Pero pamutana, is it really valuable? Is it really kanang mabutan na atong isip ng mga importante o bililhon? Mao na bagyo na ang tinuod yun ng perlas o pahandig sa kinabuhi. Ganina, buntag kami sa doktorno. Usap to sa mga pinakalisod na misa na kung nahitabo sa kuwang kinabuhi. Anong kitawan na po siya pinakalisod na misa? Tungod kay ang kaabag na nag-serve ko, mauputong kaabag na sige pangangkon sa yuta dito sa parokya sa Sinuya. Sakitan ka na bang uso kayo ka namang ang kunan yun nila na ilang yuta kaya sa ilang pamilya ni kung ano mga angkon ka na naman ko yung tituloan kaklaro na ihatag sa inyong katigulanan kung yutaan na nag-imo ko maging kunon for how many praise imanana ilang iban na senate ko imanana ilang pa ako suko ka na bang naanak ko yung kasuko ba niya kaya naman sa sakot hindi na ito kayo parang napasakal dito na nabutag ko sa pumuna-una na akong ipangandoy na ma-assign man yung turno tukod yung nagkaabang ka pahuwang yung ka kaya nangalagad ka sa Ginoo katangin na lang ko daw na hawag nakaapod ka o lugod-lugod ni Santos na Misa panipak dito sa Sinuya yung pagkaog ng mga parit niya na siya kaya gusto niyo ang puno ng yuta sa parokya na dili na yung hinabuan sa iyo ng mga apuhan manang mga doon ng gas property sa mga apuhan dili man ikaw naghaguan na pinakalisod to na ko ang misa ganyan na tumod kay samtang na misa ko mga kasuko ba naihihang mga kasuko nganto niya naihihang mga kasuko nganto siya hinimok niya nangko dito sa Sinuya. Dayon, pag humapag yung misa, ibungan pag yung sa kulo nga naas ka, taga Sinuya, poder kabulong ang buko. Taga Sinuya, mga poder nang amo-among tuyuta dito mga nagbasa mo. Ibalik pag yun niya. Pero, kana bang among yung nauna, gamisa ko, pari ko. Gamisa ko, pari ko. Dayon, nag-preach na ba ko pagpasaya. Ngano nabukatan mo pa ni? Nabukat man ako ang buong misa. Karon na siya. Noon, sa katapusan, naka-panako ko sa mga problema pagdalang kalimutan. Okay. Kung doon sa mga galing ko nimo dito sa Sinuya sa una, pasalong na ng taka. Pasalong na ng taka. Okay. Di lalim itong ganina. Sus na, para ba yung mga misa dito kay si Father Duduan Dugduron, gadaot na pa-opera mo sa bawat sa iyang, may magpapako sa iyang langs. Mga kami tukuha sa Spiritus. Nang makita na po niyo, magpipila ka daw. Lisod yan. Pero kadaan nga, sometimes sa mga tutan na pag-isip na mas bililhon pa, pinagdaan dito yung pag-lit ko. Gabi na ako, ang butan na mas bililhon pa. Ganyan na nga po, ikan ko sa seminaryo kaya nagtudlo mga ko dito sa seminaryo ron. Dahil pagsigo kayo ang Ebanghelyo natin karon, itong kapistahan sa Ignacio, sige tudlo po na ko ganina. Okay. Morality in the New Testament is in conformity with the teachings of Christ. This is how morality was viewed
in the New Testament to be in conformity sa mga pagtulungan sa Panginoon si Kristo. O dito giingon, human desire must be in conformity with the teachings of Christ. Nang natong human desire, tanan ang gitay mga pangandoy, ang gitay giisip ng mga importante, ang gitay mag-isip ng mga bililhon sa kalibutan. Dapat daw, kani ato ang mga human desire, kini mga utang mag-isip na bililhon, mas in conformity sa tinuod na bahandi sa kinabuhi. O ang tinuod na bahandi sa kinabuhi, dili sa kadaghan sa kwarta, masaka dako sa balay na itong natikon, itong nahimo, dili sa kadaghan sa sakyanan na itong napalit, ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi, katong bahandi nga ihatag sa Ginoo. Munang kung magtigom tag bahandi, ito daw namin tinuod nga investment sa kinabuhi, dili anang kadaghan sa kwarta na itong natigom diya sa bangko. Kung sa pag-unsa ka daghan sa minilyo ni mos bangko, hindi kamatay ni mo, dugay piso na ma-withdraw na. Di good pwede. Na inibutang ni mas lungon, mubangon pa ka, kay kuha ni mong bangko, kay mag-withdraw ka dito sa bangko. Dili na mahitabo. Hindi kamatay ni mo, bilin ang tanan mo, inigom ni mo. So, ang investment is, what hapon? Naghago ka, pero sa katapusan, para dahil kayo madala. Ang tinuod nga bahandi sa kinabuhi o investment sa kinabuhi, kanang imong gitutok dito sa kingharian sa Diyos. Kanang imong mga maibuhat, kanang imong mga maipagsakripisyo. Katong ganina nga misa nako, it was very hard for me, pero para nako, nakaani ko og mayo ang buhat. Ang tungod kay isa isod kayo sa ulog misa na nakikasakop ani kabag ni pero I was able to forgive sa katapusan. Pare ko, I need to forgive him. I preach forgiveness. Pare ko, kinanglan ako sa kasuluan. Kanang tinuod nga bahandi sa kinabuhi, kanang mga mayon ang itong mga katas mga kinaiya na to be in conformity sa mga kalipay sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, dili ka nang nabati nato ng kalipay. Ang tinuod nga kalipay sa kinabuhi, kanang nakapalipay sa Ginoo. Ay sa katapusan, ang makapalangit nato, dili man ang utang na nakapalipay nato din sa kalibutan. Ang nakapalipay sa Ginoo. Samtang napadaling ng kalibutan na nalipay siya o nahimod sa atong mga pagpalikamon sa pagbuhat o maayo. Mga na yung tinuod ng kalipay. Dusa, sundot kita sa atong patron sa Ignacio de Loyola. Sa pagkakita o paghihimamat niya sa Ginoo, nakita niya ang talagsaon na kalipay bahandi sa iyo kinabuhi. Mawala na niya gibuhian. Kunta, kita usap. Makita nung ang tinuod nato nga bahandi o kalipay dili sa mga butang sa kalibutan, kundi diha sa Ginoo sa kanina. Palihog manito, pamayon ta sa Dios ang grasya, na mahimo kitang andam kanunay pagbiya sa tanan aron makabot ang ingarian. Sa matag pag-ampo nimong kita, Ginoo umabot ka namo ang imong ingarian. Ginoo, kanamo ang imong gingharian. Nauban sa pamamaan ni San Ignacio de Loyola, ang simbahan mamahimong modelo sa katawhan na andang biyaan ng tanan, aron lang maangkon ang langit mong gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kanamo ang imong gingharian. Na ang mga pangulo sa kanasuran makaambuod ka na ang gingharian sa langit, mawag tinuod nga bahandi o dili ang mga kalibutanong katigayunan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kanamo ang imong gingharian. Na ang mga nangita sa kahulugan sa kinabuhi makakaplag kang Kristo isip bahandi kansang bilig walay ikatandi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kanamo ang imong gingharian. Yun ang atong may igsuon ang namatay na wala na yung naghandog makaabit unta sa kaluwasan pinagi sa atong mga pag-ampo o ining santos na misa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kanamo ang imong gingharian. Tinigtanan ang ipasabot pangayo pinaging Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod pa rin.
ngantos kami sa atong iapil kini atong mga halad pagampo, mga pagampo nato sa pagpasalamat sa grasya nga nadawat kapis kay sa panglawas sa pagsaulusan nato sa kapistahan sa pagpatron. Mag-ako sa pita aron na sa mga kalag natong ihalaran ng ihandom sa ni Santos Teresa. Palihog manindo. Mga igsoon pag-ampo kamo nga nako yung mga sakripisyo duhatod ta sa Dios Amahan ang kagagahom sa tanan. Nawawag ka sa iyong sakripisyo ilan sa iyong mga kamo, aral sa dahil lumaya sa inanan, aral sa pagsalan sa libok ng santos sa simbahan. Magkapahimuot unta kanimo Ginoong Dios sa mga halad nga among gipahinungod kanimo. Nining pangili ni San Ignacio itugot na magsantos unta kanamo sa tinuray ang labing balaan ng Eucharistia. Di mong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanakan ninyo, bayo ang mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Sa utos ni Mahan, Diyos na tunay mga kagagahom sa tanan, ang ngay matarong gayon na magpasalamat kami kanimo kalungay ug sa tanan dapit. Kay imong gitugod na magsadya ang simbahan diya sa piyesta ni San Ignacio, sa imong nga imo kami gilipon pinagi sa paningkinan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kami gitudluan pinagi sa iyong pagwali o ipanalipdan pinagi sa iyong pangaliyag na makapahimuot kayo kanimo. Musa ban sa panon sa mga santos, nagadahi kami sa imong kahalangdon sa walay huno nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kakahuman, puno ng mga yuta sa iyong maya, usahan sa kaitasan. Kaya mo naganahin sa ngalan sa Ginoo, usahan sa kaitasan. Santos kaya ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin ng Espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa. Aron mo kinialang kanamo, malawas o tubo ni Kristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya upan, ni pasalamat kanimo, pipika sumihatag iningadto sa iyong mga tinunan o miingon. Dawata kininin niyo mga tananukan na, kakinimang lawas na itugyan anong kanina. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha sa sakalis ni pasalamat kaniyong pag-usap. Ihatag iningadto sa iyong mga tinunan at niingon. Dawata kining Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay kasabutan ng dugo nga iulap, alang kanyong alang sa tanang mga tao, aron ng mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtubo. Luwa sa kalibutan na nagtubo sa langit, pinahagi sa iyong puso kasaman ng luwas sa kami. Aron paghandong sa kamatayan pagbabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimamahan inipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kayo kami giisip ng ngayan nga matubang o alagad kanimo. Himuha kami ng mga lamat sa lawas ng ni Kristo pagkayo sa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. May mga mahingpin kami sa gugma o ni Francisco ang Santo Papa Severo among obispo o sa tanang mga pare. Kinumdumi sa mga among mga igsoon na nangamatay. Malaumon na mabanhaw sila kung tanang nangamatay diya sa imong kaluoy dahil pa silang tanan sa pagsugtong sa kahayag sa imong loob. Kaluoy kaming tanan, mga kami ang yan makaambit sa kanabing tunhay Ban Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan ng mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila, amo ikaw nga daykon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o liha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagawang mamahan, diya sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang lumulog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang
Ito kita sa pagmahal sa mga pulong itudlo sa Panginoon Diyos. Mabuti ka lang mo ang hindi nariyan. Matuman ang iyong buti sa iyo gabay mo sa langit. Ang kalaban mo sa matagalaw, iratag ka lang mo kamadlawa. Sa iyo kami sa mga sala. Ngayon nagkasasal kami sa kasalanan mo. Hindi mo kami tugyan sa panglay. Minumawalo sa kami sa laban. Mangayo kami kanimo ginungin kami luwason sa tanang dautan, napagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaw, malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapabot kami nga manaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo ang mong mananupos. Kay Duman, hinayaan ang kaumbang himaya, ang hangtod sa kamturan. Pinoong Hesus Kristo, nalingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kaya tanawang ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw maglughari hangtod sa kanunturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maan na kaninyo. At yung pagkita ang timaan sa itong panaginip sa unay, pinagdait na itong tanan, pagkikesta. Cordero sa Diyos na nagawatan, sasalaw sa kalibutan, kaluoy namin. Cordero sa Diyos na nagawatan, sasalaw sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawatan, sasala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kinimong kordero sa Diyos na nagawag kang sa mga sala sa kalibutan, walang kitang tanan, itapit sa bangkete sa kandilan. Ikaw mamulungan ng mamayo. Niya ako aron pagpadilaap sa kalibutan o pagkailunta kung kining misilaog na. Palihog manindaw. Magampo kita. Ang gasa sa pagdayi Ginoo na mapasalamaton na mong gihalad tungod kang San Ignacio. Magdalaunta ka na mga nasa walay huno nga pagdayeg sa imong kaharianon. Kiniamong ipangayo, pinagi ni Kristo mo among Ginoo. Ang dinuuna kaninyo, ug nalangin kaninyo ang Dios na magkagukahong sa tanan, ang Ama, ang
Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Na natong Santos nga Misa, pagpahinungod sa kapistahan ni San Ignacio at yung patron, pasalamatan na ang Ginoo. Salamat sa Diyos. Magabahan kita karon, maganak sa Diyos, naulan kita kanan, sa iyang bendisyon, atong ngayon nagmamahal ng alam, o Espiritu Santo, marunong sa ihapon, akong kasimbaho. Kung aron mapil mo ligaw kaya. Sige. Ligaw. Si Jen Jen. Naman to sa gawas pa. Seryo. Gawin. Ha? Kau pinyan na ka bukid na kapuyo. Sa iyang balay. O sa si Coco Pinyan. Oh. Si Coco Pinyan.
Matagban na yung pamilya na itong pinhi. Ito yung nininang mong kapistahan. Panalagin nyo sa Pinoy, yung mga pagkaon na mapagasaluhan karoon, mapinimakatata na magkalikod kabaslo, pagkaon sa mga lawas o sa mga kalat. Pagkanan, ang ipangay ko ni Kristo ang mga Pinoy. Sa ngalan sa Espiritu Santo. Amen.